40,000 yung base radio na dala-dala mo na. Solar powered, made in the Philippines na materials. Lahat, ino-open namin. Kaya pag pinuntahan yung website ng calrigger.net, open source ang blueprint. Kung sino gusto mag-download, copyhin nyo. Walang demanda yan, walang patent. Ang challenge siya, hindi nila maklaim kahit may mga kumukopy. Hindi nila maklaim dahil yung record nung name ko nasa Harvard noong 2006. So kahit gayahin nila, sasabihin, okay lang. Yung bigay naman ng Diyos sa atin, yung wisdom niya, i-share natin. Plus, sabi nga ng China, ng mga kaibigan namin, pag ginaya nila, hindi sila magkakanegosyo. Dahil like yung first unit namin, hindi nadala dito eh. 2015 na portable. Hanggang ngayon, buo pa rin. Nalaglag na, naitapon na, nabagsak na, nabasa na. So yung capabilities ng Calrigger Technologies na more on the technology part, pero karamihan, kaya nagkaroon ng ganito because of the military experience. Dahil sumasama kami sa mga missions ng military. So yan, nakita ko yung problema ng Aris. Ang problema niya, programming, radio ko, training, ang hirap gamitin. O yung battery charging. Ang hirap niyang galawin dahil pag ginalaw mo, ang style ng US, once na ginalaw mo, masisira yung parts niya. China naman, kahit galawin mo, kita mo na hindi talaga matibay. So sa amin, sabi ko, galawin mo yan, walang problema. Magkamali ka, walang problema, hindi masira yan. Kasi ang technology dito parang saraw. Yung saraw jeep, mula noon hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit. Modernization, technically yun pa rin naman yan. Pinaganda lang yung itsura, pinatibay yung mga parts. Kasi ang problema ng Pilipino, yung maintenance. So, pag benta lang tayo ng benta, bigay lang tayo ng bigay, ang problema, nasisira, walang maintenance eh. Kaya sa amin, meron din kami mga client na bibili, like, halimbawa, sila Araneta, naging client na namin yan. Ayala, Aboitiz, client namin yan. Cebu part yung parang Rafi Foundation, yan. So, bago bumili, training muna. Para kung masira yan sa field, tatawag ka lang sa amin, tanggalin mo yung fuse, ikabit mo. Unlike nung mga unang panahon, pag nasira, tawagin mo yung electrician, tawagin mo yung mekaniko. Pero ang gagalawin lang naman niya, isang fuse lang, pero patatagalin ng 5 oras para yung babayad mo sa kanya. Sulit. Sabi, sa idea namin, pati yung bahay mo, solar powered mo, na gamitin yung technology namin, hindi ka natatawag ng electrician. Kahit bata, pinakita ko kay Sir before yun, pinakababang age ng estudyante namin, 5 years old. Nakabuo siya ng isang ganito. Grade 7 years old naman sa Valle Verde Preppers, nagturo kami, bumuo rin sila ng ganito. So mga anak na mayayaman yun na Chinese din, gusto nila matutunan. Sabi ko, anong purpose na gusto nila matutunan? Kasi nga, ang China technology, more on yung machine, gagawin yan, ipapak ng mga laborer. Technically, wala silang natutunan. Ang Filipino technology, gusto namin, lahat ng Pilipino matuto. Kasi pag nagkaroon ng disaster like yung experience natin sa